Napapansin mo ba na maraming Facebook accounts ang bigla na lang nade-disable o nare-restrict? Kung isa ka sa mga nakaranas nito, baka nagtataka ka kung bakit nangyayari ito. Pero ano nga ba talaga ang mga posibleng dahilan? Una, maaaring dahil sa paglabag sa Facebook Community Standards. Kasama rito ang content o behavior na labag sa kanilang policies tulad ng harassment, threats, hate speech, scams at iba pang prohibited activities. Pangalawa, spam o sobrang daming actions sa maikling panahon. Halimbawa, sunod-sunod na pag-comment, pag-message, pag-share, pag-send ng friend requests o iba pang activity na maaaring magmukhang automated o abusive behavior. Pangatlo, suspicious activity. Kapag may unusual activity sa account, maaaring magkaroon ng security review, restriction o temporary lock bilang proteksyon sa account at sa ibang users. Pang-apat, fake o misleading identity. Ang pagpapanggap bilang ibang tao, paggamit ng misleading information o paglabag sa identity-related policies ay maaari ring maging dahilan ng enforcement. Panglima, scams, phishing at fraudulent activities. Kung ginagamit ang isang account para manlinlang, manghingi ng pera gamit ang deception o magpakalat ng malicious links, maaaring magkaroon ng seryosong enforcement laban dito. Pang-anim, maaaring compromised o hack ang account. Posibleng hindi mismo ang owner ang gumawa ng violation. Kung may ibang taong nakapasok sa account at ginamit ito sa suspicious activities, maaari pa ring ma-restrict o ma-disable ang account habang nire-review ito. At panghuli, repeated violations. Kung paulit-ulit na lumalabag ang isang account sa policies ng Facebook, maaaring maging mas seryoso ang enforcement. Pero tandaan, hindi lahat ng disabled accounts ay nangangahulugang sinadya ng owner na lumabag. May mga pagkakataon na maaaring magkaroon ng mistake o automated enforcement. Kaya kung naniniwala kang mali ang naging decision, gamitin ang official appeal o review option na ipinapakita mismo ng Facebook. At isang mahalagang paalala, huwag basta magbayad sa mga taong nangangakong kaya nilang i-recover ang disabled account mo. Mag-ingat sa scammers at huwag ibigay ang password, recovery codes o anumang sensitibong impormasyon. Kung gusto mong malaman ang official updates at policies ng Facebook, palaging i-check ang Facebook Help Center. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa iba pang helpful Facebook tips.